Walang eksaktong salin ang Biblia sa salitang negativity. Ngunit maraming salita ang Biblia na nangangahulugan ng negativity sa ating panahon. Ang mga ito ay gaya ng iba't ibang panlasa na natitikman natin kapag ang ating isip ay puno ng negativity. Una, panlulumo o panlulupaypay. Ito ay nararanasan natin kung tayo ay nawawala ng pag-asa at ang nararamdaman natin ay pagkagapi. Ang salita sa orihinal na Hebreo ay may bitak, basag o nasisindak. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias, "Huwag kang manlupaypay." Ikalawa, kabalisahan. Sa orihinal na Griego, ito ang kalagayan ng isip na nahahati sa magkasalungat na direksyon o naliligaw ang direksyon ng isip. Sinabi ni Apostol Pablo, "Huwag kayong mabalisa." Ang pagkabalisa ay isip na nahati at nahila palayo sa Diyos at sa kapayapaan sa Kanya. Ikatlo, kapaitan. Ang kapaitan ay maaaring laban sa iba o sa nararanasan sa buhay. Sa orihinal na Griego, ito ay mapait na ugat sa halaman, kaya't nagbubunga ng mapait na bunga. Ito ang saloobin ng hindi naniniwala at may sama ng loob. Sinabi ni Apostol Pablo, "Ang lahat ng kapaitan ay alisin ninyo." Ikaapat, pagbulong-bulong. Ito ay paggamit ng bibig na naghahayag ng negatibong nararamdaman ng puso. Sa orihinal na Griego, ito ay ang mahina at pabulong na salita ng mga taong nagrereklamo. Ito ang pangunahing kasalanan ng mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa disyerto. Sila ay laging nakapokus sa mga bagay na wala sa kanila, di gaya noong sila ay nasa Ehipto. Hindi nila pinahalagahan ang mga bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos habang sila ay naglalakbay. Panglima, at ito ang pinakamasamang negativity, ang hindi pananampalataya sa Diyos. Ang pagiging negatibo ay patunay na ang isang tao ay hindi sumasampalataya. Sinasabi sa Hebreo 11:6, "Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya." Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay walang katiyakan na siya ay tinanggap na ng Diyos. Kaya't ang laging hanap niya ay mga tao na may isip na gaya ng pag-iisip niya, at ang mga taong ito ay sama-samang hindi sumasampalataya sa Diyos. Sila ang mga taong dumadalo sa mga gawaing pangrelihiyon, ngunit hinihila nila ang mga nakakasama nila sa panig ng kanilang uri ng pag-iisip. Sila ang dahilan ng mga pagkakabahabahagi ng iglesia. Mahirap silang sawayin dahil ang pagsaway sa kanila ay lalong nagpapatingkad ng kanilang negatibong pag-iisip. Sinabi ni Apostol Pablo, "Ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na hinatulad niya ang kanyang sarili." Ang mga negatibong taong ito ay marami na sa ating kapanahunan. Ito ang mapagkakakilanlan sa kanila. Sila ay maibigin sa sarili, sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, suwail, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti,
matigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, hindi sa Diyos, may anyo ng kabanalan, ngunit wala ng kapangyarihan ng kabanalan. Sinasabi ni Apostol Pablo, lumayo ka rin sa mga ito. Ang mga taong ito ang nagsasabi na kapag tayo ay sumampalataya at tapat na sumunod sa Diyos, tayo ay mabibigo sa ating hanap buhay. Sinasabi nila na hindi natin dapat pagsamahin ang pagiging tapat sa Diyos at negosyo dahil maghihirap tayo. Kung tayo ay malilinlang ng negatibong pag-iisip na ito, tayo ay lalong mababalisa tungkol sa ating kabuhayan. Ikababalisa natin ang ating kakainin, iinumin at daramtin. Ang katotohanan ay ang salita ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sumampalataya tayo sa Diyos at masigasig natin siyang hanapin at siya ay ating matatagpuan. Gagantimpalaan niya tayo hindi lamang ng ating mga pangangailangan dito sa lupa, kundi ng ating pinakamahalagang pangangailangan, ang kanyang anak na ibinigay niya na namatay para sa ating kasalanan, muli niyang binuhay at iniluklok sa kanyang kanan sa langit. Ang ibinigay sa atin ng kanyang anak ay ang kanyang buhay na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, kalakip ang kasaganaan nito. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak, kundi ibinigay niya sa atin. Kasama ng kanyang anak ay masaganang ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Masasabi natin gaya ni Apostol Pablo, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana.